Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibok ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Sabi nila, ang distansya ay kayang paikliin ng teknolohiya at ang pangungulila ay kayang pawiin ng pera. Pero paano kung ang puwang na nilikha ng maraming taon ng pagkawalay ay hindi na kayang punan ng kahit anong halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dakila at Sibol. Ang gabi sa Manhattan ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw. Mula sa pinakatuktok ng kanyang penthouse, tanaw ni Dakila Romero ang buong syudad na hindi natutulog. Ang bawat gusali ay isang testamento ng kapangyarihan, ng ambisyon, ng tagumpay. Tagumpay na matagal na niyang hawak sa kanyang mga palad. Ang pangalan niya ay kasing bigat ng ginto, isang alamat sa mundo ng pagnenegosyo. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng marangyang apartment na yon, ang katahimikan ay nakakabingi. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lamang siya sa tanawin sa labas, ngunit hindi niya ito tunay na nakikita. Dahil ang mga mata ng kanyang isipan ay nasa isang lugar na libu-libong milya ang layo, sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng mayroon siya, ang mga kotse, ang kumpanya, ang respeto ng mundo, may isang bagay na wala siya. Ang pinakamahalaga sa lahat, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang malumanay na ngiti ng ina ni Sibol, si Lilia, bago ito pumanaw. Ang huling habilin nito sa kanya, isang pangakong binitiwan niya sa gitna ng matinding pagdadalamhati. Huwag mong pababayaan ang anak natin, Dakila. Pangako mo yan. Napapikit siya ng mariin. Ang pangakong yon ay naging isang tinik na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng halos 2 dekada. Iniwan niya ang Pilipinas, dala ang pangarap na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. At sa paniniwala niya, nagawa niya iyon. Hindi nagkukulang ang buwan ng padala. Milyon. Sapat para bumili ng kahit anong luho. Sapat para pag-aralin ito sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit sapat nga ba? Naglakad siya patungo sa kanyang mamahaling opisina sa loob ng penthouse at binuksan ang kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang folder na may pangalang Sibol. Nandoon ang lahat ng email na ipinadala ni Bakuna Legaspi, ang babaeng pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanyang anak. Bawat email ay may kalakip na mga litrato at report card. Sa unang tingin, lahat ay perpekto. Mga litratong nagpapakita kay Sibol na nakangiti. May hawak na tropeo, kasama ang mga kaibigan, mga report card na puno ng matataas na marka, mga sulat mula kay Bakuna na puno ng papuri sa pagiging isang matalino at masunuring bata ni Sibol. Pero sa loob ng ilang buwan may isang bagay na bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi niya matukoy. Kinilik niya ang pinakabagong litrato. Si Sibol nakatayo sa harap ng isang magarang bahay, ang bahay na ipinatayo ni Dakila para sa kanya. Nakangiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Doom. Pinalaki niya ang imahe, itinuon sa mga mata ng kanyang anak, at doon niya nakita. Hindi kalungkutan, hindi galit, kundi isang nakakakilabot na kawalan, isang emptiness. Para itong isang manikang pinagsusuot ng magagandang damit, pero walang buhay sa loob. Sunod-sunod niyang binuksan ang mga lumang litrato. Pareho. Ang parehong pilit na ngiti. Ang parehong walang emosyon na mga mata. Paanong hindi niya ito napansin noon? O sadyang ayaw lang niyang pansinin dahil mas madaling maniwala sa isang perpektong kasinungalingan? Ang pag-aalala ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, malamig at mabigat. Ang mga email, ang mga report card, ang mga litrato, lahat ay biglang naging isang malaking dula-dulaan. Isang pagtatanghal na masyadong perpekto para maging totoo.
Isang malakas na kalabog ang ginawa ng pagsara niya sa laptop. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan sa isang iglap. Hindi na siya maaaring manatili sa malayo at magbulag-bulagan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang executive assistant sa New York. "Jessica," sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. "Cancel all my appointments for the rest of the week." "But sir, the board meeting with the investors from Tokyo?" "I don't care," putol niya. "Move it, reschedule everything, and book a flight to Manila. Tonight." "Tonight, sir?" Gulat na tanong ng assistant. "Yes, and Jessica," dagdag ni Dakila, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa litrato ni Sibol sa kanyang desktop. "Unannounced. No one should know I'm coming." Wala pang 24 na oras, ang gulong ng pribadong jet ni Dakila Romero ay lumapat na sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Pagbukas ng pinto ng eroplano, isang pamilyar na init ang sumalubong sa kanya. Ang halumigmig ng hangin ng Pilipinas. Ang amoy ng kanyang tinubuang lupa. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng 18 taon, sa wakas, umuwi na siya. Ngunit sa ilalim ng determinasyon sa kanyang dibdib, may isang takot na unti-unting kumakalat. Anong klaseng katotohanan ang naghihintay sa kanyang pagbabalik? Ang sahig na gawa sa mamahaling Nara ay dapat na kumikinang, ngunit para kay Sibol, ang bawat pulgada nito ay isang paalala ng kanyang bilangguan. Nakaluhod siya, paulit-ulit na pinupunasan ang parehong parte ng sahig. Ang amoy ng floor wax ay nanunuot sa kanyang ilong. Hindi dahil sa madumi ito, kundi dahil ito ang utos ni Bakuna. At ang utos ni Bakuna ay batas. "Bilisan mo ang pagkuskus, Janbo." Isigaw nito mula sa kusina. Ang boses ay matalas na parang kutsilyo. "Hindi ka binabayaran ng ama mo para maging palamuti sa bahay na to. Ang mga kamay mo, gamitin mo." Napayuko si Sibol. Ang buhok ay tumatakip sa kanyang mga mata. Hindi niya ako binabayaran. Gusto niyang isagot. "Ikaw ang binabayaran ng..." Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili lamang sa loob ng kanyang isipan, kasama ng iba pang mga sigaw na hindi niya kailanman magagawang isatinig. Ang galit na matagal nang namuo sa kanyang dibdib ay natatakpan ng isang mas makapal na pader, ang takot. Araw-araw ay ganito. Ang buhay niya ay isang walang katapusang listahan ng mga utos at mga parusa. Ang pag-aaral niya ay matagal nang natapos sa paglilinis ng bahay, paglalaban ng mga damit ni Bakuna, at pagtitiis sa mga masasakit na salita nito na mas humihiwa pa kaysa sa anumang sampal. Biglang tumunog ang telepono ni Bakuna. Isang tunog na kadalasang hindi pinapansin ni Sibol, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Narinig niya ang paghinto sa paghiwa ni Bakuna ng mga gulay. "Hello?" Sagot nito. Ang boses ay normal pa. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa kusina. Dahan-dahang sumilip si Sibol mula sa pagkakayuko. Nakita niya ang likod ni Bakuna. Naninigas. "Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Narinig niyang bulong nito sa telepono. Ang boses ay puno ng hindi maitagong gulat at pagkasuklam. "Kailan pa? Paano't hindi ko nalaman?" Sige. Salamat sa impormasyon." Ang tunog ng pagkabagsak ng telepono sa lalagyan nito ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Dahan-dahang humarap si Bakuna. Ang gulat sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na mas kinatatakutan ni Sibol. Isang malamig at kalkuladong pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay parang mata ng isang ahas na nagpaplanong tumuklaw. "Tumayo ka dyan," utos nito. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Agad na tumayo si Sibol. Ang basahan ay nanatili sa sahig. Naglakad si Bakuna palapit sa kanya.
Bawat hakbang ay mabigat. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itinaas ang kanyang mukha. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Paparating ang ama mo, ang magaling mong ama. Andito na siya sa Pilipinas. Naramdaman ni Sibol ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Si Papa? Ang lalaking nasa mga litrato lang niya nakita? Ang estrangherong nagpapadala ng pera pero hindi ng pagmamahal? Mamayang gabi, darating siya dito para sa hapunan. Patuloy ni Bakuna. Ang mga daliri nito ay humihigpit sa kanyang panga. Mula ngayon, ikaw ang pinakamasaya at pinakamaswerteng bata sa buong mundo. Naintindihan mo? Ikaw ay isang honor student. Ikaw ay kapitan ng basketball team. Ikaw ay masaya. Kapag tinanong ka niya, iyon ang isasagot mo. Tumango si Sibol, hindi makapagsalita. Isa kang magaling na aktor, hindi ba, Bo? Ngumisi si Bakuna, isang ngising hindi abot sa mga mata. Dahil kapag nagkamali ka, kapag nagpakita ka ng kahit katiting na bahid, ng lungkot o galit sa mga mata mo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung bakit ka pa ipinanganak. Maliwanag? Oo po. Halos pabulong na sagot ni Sibol. Binitawan siya nito at tumalikod. Magbihis ka. Isuot mo yung polo na ipinadala niya noong Pasko. At siguraduhin mong malinis ang mga kuko mo. Ayokong mapahiya sa ama mo. Ang sumunod na mga oras ay parang isang panaginip. O mas tamang sabihing, isang bangungot na pinilit gawing isang magandang panaginip. Ang buong bahay ay biglang napuno ng amoy ng masasarap na pagkain. Mga pagkaing hindi pa natitikman ni Sibol kailanman. Ang mga kurtina ay inayos. Ang mga lumang gamit ay itinago. Lahat ay naging isang malaking entablado. At si Sibol ang pangunahing aktor. Nang dumating ang isang mamahaling itim na sasakyan sa tapat ng kanilang gate, naramdaman ni Sibol na parang hihimatayin siya sa kaba. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad na lalaki. Mas matangkad kaysa sa mga litrato. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Si Dakila Romero, ang kanyang ama. Lumabas si Bakuna na may malapad ng ngiti. Dakila, welcome home. Naku, laking gulat namin. Nag-iba ang ekspresyon ni Dakila nang makita siya. Bo? Tawag nito. Ang boses ay nag-aalangan. Lumapit si Sibol. Ang mga paa ay parang may nakakabit na tingga. Itinaas niya ang kanyang kamay para magmano, gaya ng itinuro sa kanya ni Bakuna. Mamano po, Papa. Nang hawakan ni Dakila ang kamay niya, nakita ni Sibol ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Marahil ay napansin ang kakayatan ng kanyang mga braso, ang pagiging magaspang ng kanyang mga palad. Ang hapunan ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Sibol. Ang mesa ay puno ng pagkain, ngunit ni isang subo ay parang hindi niya malunok. Si Bakuna ang nagsalita ng nagsalita. Nagkukwento ng mga kasinungalingan tungkol sa mga achievements niya sa eskwela, sa mga kaibigan niya, sa mga hobby niya. Si Sibol ay tumatango lang at sumasagot ng opo o hindi po. Kapag tinatanong, I'm very proud of you, anak, sabi ni Dakila. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang maskara. Siyempre naman, mana sa'yo. Masayang sabi ni Bakuna. Nang matapos ang hapunan at oras na para umalis si Dakila, tumayo sila sa may pintuan. I have to go. May mga kailangan pa akong ayusin sa hotel. Sabi nito, but I'll be back. Babalik ako. Tumangulang si Sibol. Come here, sabi ni Dakila. At sa laking gulat ni Sibol, niyakap siya nito. Isang yakap na hindi niya inaasahan. Isang yakap na nagpabigla sa kanyang buong sistema. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang init, ang amoy ng mamahaling pabango, ang lakas ng mga braso nito. At sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya ay halos gumuho. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga balikat. Isang panginginig na hindi niya makontrol. Ito ang unang pagkakataon
sa loob ng maraming taon na may yumakap sa kanya na hindi kasama ng pananakit. Naramdaman ni Dakila ang panginginig. Bahagya itong lumayo, ngunit ang mga kamay ay nanatili sa kanyang mga balikat. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Sa likod niya kung saan nakatingin si Bakuna. Sa isang boses na halos pabulong na sila lang ang makakarinig, nagtanong ito. Anak, are you okay? Ang tanong na yon, simple pero puno ng kahulugan, ay parang isang susi na nagbukas ng isang maliit na siwang sa kanyang pagkatao. Tumingin si Sibol sa kanyang ama at habang nakatingin si Bakuna sa kanila na may matamis ng ngiti, sa isang kilos na halos hindi mapapansin, dahan-dahan siyang umiling. Isang beses lang, isang maliit na pag-iling na puno ng lahat ng katotohanang hindi niya masabi. Habang humaharurot palayo ang itim na sasakyan, hindi maalis sa isipan ni Dakila Romero ang isang imahe. Ang halos hindi mapansing pag-iling ng kanyang anak. Isang maliit na kilos, pero para sa isang taong sanay magbasa ng mga tao sa boardroom, iyon ay isang sigaw na hindi isinatinig. Ang yakap na ibinigay niya, ang panginginig ni Sibol na naramdaman niya. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay nakakakilabot. Ang perpektong pagtatanghal ni Bakuna, ang mga pilit na ngiti ni Sibol, ang bakanting mga mata nito, lahat ay isang malaking kasinungalingan. At siya, ang dakilang si Dakila Romero, ay naging isang tangang manonood sa loob ng 18 taon. Pagdating sa kanyang 5-star hotel suite sa Makati, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya si Bakuna. Bakuna, it's me. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang boses. May bigla ang emergency meeting akong kailangang puntahan. Isang importanteng investor. I might not be able to visit for a day or two. Just let Bo know. Nako, ganun ba? Sige Dakila. Unahin mo na yan. Kami na ang bahala dito. Don't worry about us. Sagot ni Bakuna sa kabilang linya, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Pagkababa ng telepono, agad na kumilos si Dakila. Ngunit hindi patungo sa isang business meeting. Ang destinasyon niya ay iisa lang, ang probinsya ng Sansinag. Pabalik. Ang una niyang pinuntahan ay ang pribadong eskwelahan kung saan daw nag-aaral si Sibol. Sa halip na magpakilala, sinabi niyang isa siyang malayong kamag-anak na gustong sorpresahin ang bata. Ang matandang prinsipal, isang babaeng may mabait na mukha, ay sinalubong siya ng maayos. Hinahanap ko po sana si Sibol Di Makulangan, sabi ni Dakila. Nabalitaan ko pong isa siya sa mga honor students dito. Captain ng basketball team. Ika nga. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng prinsipal. Tiningnan nito ang kanyang records. Di Makulangan kamo? Sandali lang po. Ang ilang minutong paghahanap ay parang isang oras para kay Dakila. Sir, sabi ng principal, bumabalik na may pag-aalangan sa mukha. Wala po kaming estudyanteng nagngangalang Sibol Di Makulangan sa kasalukuyan. But according to our files, he was a student here 2 years ago. 2 years ago? Pag-uulit ni Dakila, nararamdaman ang panlalamig sa kanyang batok. Opo. He was a very bright and quiet child, but he stopped coming. Ang sabi po ng kanyang guardian, si Miss Legaspi ay nag-decide daw po ang pamilya na i-homeschool na lang siya. Ang bawat salita ng prinsipal ay isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng mga kasinungalingang pinaniwalaan niya. Homeschool, basketball captain, honor student, lahat ay gawa-gawa. Nang paalis na siya, may pahabol na sinabi ang prinsipal. Naaalala ko ang batang yan. Palaging sinusundo ng yaya nilang si Ginhawa. Napakabait na bata. Sayang. Ang pangalang iyon, Ginhawa, ang naging susunod niyang misyon. Isang tawag lang sa kanyang team sa Maynila. At ilang oras ng paghihintay, nakuha niya ang address ng matandang kasambahay. Natagpuan niya si Ginhawa sa isang maliit at simpleng bahay sa kabilang bayan.
Ang babae ay nagulat at natakot nang makita siya. Sir Dakila? Nanginginig na sabi nito. Anong ginagawa niyo po dito? Ginhawa, kailangan kong malaman ang totoo. Sabi ni Dakila. Ang boses ay malumanay pero puno ng bigat. Tungkol kay Sibol, please, hindi ka mapapahamak. Sa simula ay ayaw magsalita ni Ginhawa. Takot sa maaring gawin ni Bakuna. Ngunit nang makita niya ang desperasyon at tunay na pag-aalala sa mga mata ng ama, bumigay ito. Humagulgol siya ng yak at kasabay ng kanyang mga luha ay ang pagbuhos ng katotohanang matagal na niyang itinatago. Sir, patawarin niyo po ako. Simula niya. Ang batang yon, ang buhay niya sa kamay ni Bakuna ay isang impyerno. Hindi po siya pinapakain ng tama. Ginagawa siyang katulong sa sarili niyang pamamahay. Ang mga pasa. Palagi niyang tinatago sa ilalim ng mahahabang manggas. Isang beses, binigyan ko siya ng tinapay dahil hindi siya pinakain buong araw. Nakita ni Bakuna. Kinabukasan, pinalayas niya ako. Nakinig si Dakila. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa sobrang tindi. Ang bawat salita ni Ginhawa ay isang saksak sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang dugo at laman ay nagdusa ng ganito habang siya ay abala sa pagpapalago ng kanyang imperyo sa kabilang panig ng mundo. Ang pagsisisi ay parang lason na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Matapos pasalamatan si Ginhawa at siguraduhing hindi ito mapapahamak, mabilis na bumalik si Dakila sa kanyang sasakyan. Ang pagmamaneho niya pabalik sa bahay ni Sibol ay hindi na maingat. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Ang galit niya ay isang bulkang malapit nang sumabog. Galit kay Bakuna, pero higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Nang matanaw niya ang gate ng bahay, ipinarada niya ang sasakyan sa di kalayuan at naglakad ng tahimik. Gabi na. Madilim ang paligid. Habang papalapit siya, may narinig siyang isang malakas na tunog mula sa loob. Ang tunog ng isang bagay na nabasag, isang plorera o isang plato. Sinundan iyon ng isang matinis na sigaw. Boses ni Bakuna, puno ng galit. Wala kang silbi, pera lang ang habol sa'yo ng ama mo. Akala mo mahal ka niya? Napatigil si Dakila. Nanigas ang kanyang katawan. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunog na yumanig sa kanyang buong mundo. Isang maikling sigaw ng sakit. Aray! Boses ni Sibol. Sa sandaling iyon, nawala ang bilyonaryo. Nawala ang CEO. Ang natira ay isang ama. Isang amang nag-aapoy sa galit. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pag-iisip. Sa isang malakas na sipa, sinira niya ang kandado ng maliit na gate. Sa pangalawang sipa, bumukas ito. Tumakbo siya patungo sa pintuan at nang makitang nakalak ito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtulak dito. Nagbigay ang kahoy. Sa kanyang pagpasok, handa siyang harapin ang demonyong nagpapahirap sa kanyang anak. Ang paraisong ipinatayo niya para kay Sibol ay isa palang kulungan. At narito siya para gibain ito. Ang pagsabog ng pinto ay kasabay ng pagsabog ng galit sa dibdib ni Dakila. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang imahe mula sa pinakamasamang bangungot ng isang ama. Si Sibol nakasubsob sa sahig, pilit na pinoprotektahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga payat na braso. At si Bakuna, nakataas ang kamay. Hawak ang isang sinturon na balak nitong ihampas. Para kay Sibol, ang tunog ng nabasag na pinto ay parang kulog. Inaasahan niya ang sakit ng pagtama ng sinturon, ngunit hindi ito dumating. Sa halip, narinig niya ang isang sigaw na puno ng galit na hindi niya pa naririnig kailanman. Hayop ka! Sa isang iglap, ang mundo ni Sibol ay naging isang magulong anino.
Nakita niya ang isang malaking katawan na dumaan sa kanya at sinunggaban si Bakuna. Ang sinturon ay lumipad sa ere. Si Dakila, ang kanyang amang laging kalmado at formal sa mga litrato, ay naging isang mabangis na leon na pinoprotektahan ang kanyang supling. "Huwag mong sasaktan ang anak ko," dagundong ng boses ni Dakila sa buong kabahayan. Itinulak niya si Bakuna palayo ng buong lakas. Bumagsak ito sa sahig, nabitawan ang sinturon. Ang muka ay puno ng pagkabigla at takot. Hindi nito inaasahan ang pagdating niya. Hindi nito inaasahan ang ganitong klaseng galit. Ngunit ang galit ni Dakila ay mabilis na napalitan ng ibang emosyon nang ang kanyang mga mata ay bumaling sa sahig. Kay Sibol, ang kanyang anak, nanginginig pa rin, nakatingin sa kanya na may halong takot at pagkalito. Ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Para kay Dakila, tanging sila na lang dalawa ang nasa silid. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga tuhod ay lumagutok sa mamahaling sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng galit, kundi ng purong sakit na hindi masukat. "Anak," halos pabulong na sabi niya. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, na para bang natatakot siyang baka isang multo lang ang kanyang anak na maglalaho kapag hinawakan. Marahan niyang hinaplos ang braso ni Sibol. Naramdaman niya ang pag-atras nito, isang reaksyon na sanay na sa pananakit. Ang simpleng kilos na yon ay sumaksak sa puso ni Dakila nang mas malalim pa kaysa sa anumang talim. Nakita niya ang isang naninilaw na pasa sa braso nito. Isang markang pilit tinatakpan ng mahabang manggas ng polo. Isang testamento sa lahat ng kasinungalingang sinabi ni Ginhawa. Samantala, si Bakuna ay dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang pagkakabagsak. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong pagkamuhi. "Walang hiya ka," sigaw niya kay Dakila. "Sino ka para pumasok-pasok na lang sa pamamahay ko at manakit? Magnanakaw?" Muling tumayo si Dakila. Ang katawan niya ay naging isang pader sa pagitan ni Bakuna at ni Sibol. Hinarap niya ang babae. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagniningas sa galit. "Pamamahay mo? Ang bahay na ito ay binayaran ng dugo't pawis ko para sa anak ko, hindi para sa isang demonyong tulad mo. Wala kang pakialam sa kanya." Ganti ni Bakuna, lumalabas na ang tunay na kulay. "Iniwan mo siya. Pinabayaan mo siya. Ako ang nag-alaga sa kanya." "Nag-alaga? Ito ba ang tawag mo sa pag-aalaga?" Sigaw ni Dakila. Itinuturo ang nanginginig na si Sibol. Ang palitan ng mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Para kay Sibol, ang mga boses ay parang mga bombang sumasabog sa kanyang paligid. Nakita niya ang kanyang ama, isang estranghero na ipinagtatanggol siya. Nakita niya si Bakuna, ang kanyang berdugo, na hindi natatakot. At sa gitna ng lahat, naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, isang maliit na ningas ng tapang. Sa muling pag-amba ni Bakuna na lumapit, sa muling pagtayo ni Dakila para harangin ito, isang boses ang pumunit sa tensyon. "Tama na!" Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ito ng sakit at pagod. Galing ito kay Sibol. Napatigil sina Dakila at Bakuna. Pareho silang napatingin sa batang nakaluhod pa rin sa sahig. Ang mga mata ay puno ng luha. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dakila ang boses ng kanyang anak na hindi pa bulong o pilit. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Bakuna ang boses ni Sibol na may laman, na may bigat. Ang sigaw na yon ang tuluyang gumiba sa lahat ng natitirang kontrol ni Dakila. Ang galit niya ay biglang naglaho na parang isang apoy bikipoy na binuhusan ng malamig na tubig. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang kanyang nasaktang anak. Muli siyang lumuhod. Hindi niya pinansin si Bakuna. Hindi niya pinansin ang nagkalat na bubog
sa sahig. Ang buong mundo niya ay umikot lamang kay Sibol. Inabot niya ang kanyang anak at sa pagkakataong ito, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagmula sa kaibuturan ng isang pusong puno ng pagsisisi. Sa unang segundo, nanigas ang katawan ni Sibol. Hindi siya sanay. Ang yakap ay isang banyagang lengguwahe sa kanya. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ng kanyang ama. Naramdaman niya ang isang patak ng luha na tumulo sa kanyang buhok. Luha ng kanyang ama. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Sibol sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay gumuho. Ang mga hikbing, pilit niyang tinago gabi-gabi, ay kumawala. Ang mga luhang hindi niya pinahintulutang tumulo ay bumuhos na parang agos ng ilog. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama at humagulgol ng walang tigil. Ang bawat iyak ay naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng takot na tiniis niya ng mag-isa. Ito ang iyak ng isang batang matagal nang nawalan ng pag-asa. "Patawarin mo si Papa, anak," bulong ni Dakila. Ang boses ay basag at puno ng emosyon. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang anak, na para bang sa paraang yon ay kaya niyang pulutin ang bawat basag na piraso ng pagkatao nito. "Patawarin mo ako. Nandito na si Papa. Hindi na kita iiwan. Hindi na." Wala nang salitang kailangan. Sa yakap na yon, sa gitna ng nagkalat na bubog at katahimikan, ang dalawang pusong matagal na pinaghiwalay ng distansya at kasinungalingan ay nagsimulang maghilom. Ang ama na nagkulang at ang anak na nasaktan ay sa wakas ay nagtagpo sa isang sagradong sandali ng pag-amin at pagtangis. Para kay Sibol, ito ang ginhawa, ang paglaya, mula sa isang mahabang bangungot. Ngunit habang ang mag-ama ay nawawala sa kanilang sariling mundo ng sakit at pag-asa, isang malamig na tawa ang pumunit sa hangin. Isang tawang hindi masaya. Isang tawang puno ng lason at pagbabanta. Dahan-dahang itinaas ni Dakila ang kanyang ulo. Ang mga mata ay galit na muli. Nakatayo si Bakuna sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ito ay isang maskara ng purong kasamaan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kakaibang liwanag. Pinupunasan niya ang isang maliit na sugat sa kanyang labi na may isang ngisi. "Ang drama," sabi niya. Ang boses ay nanunuya. Napakagandang eksena. Isang Hollywood moment para sa mag-ama. Tumayo si Dakila. Inilalagay si Sibol sa kanyang likuran. Isang kilos ng purong proteksyon. "Umalis ka na sa pamamahay na ito bago pa kita makalimutan at tumawag ako ng pulis." Ngumisi si Bakuna, isang nangising nakakakilabot. "Pulis? Sige, tumawag ka. Tingnan natin kung sino ang kakampihan nila." Lumakad siya palapit, hindi na natatakot. "Akala mo tapos na? Akala mo dahil nandito ka nanalo ka na?" Humalakhak siya muli, isang tunog na nagpatindig ng balahibo ni Sibol. "Ito ay simula pa lamang, Dakila Romero," sabi ni Bakuna. Ang bawat salita ay may bigat at panganib. "Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi mo alam ang impyernong papasukin ninyo." Ang mga salita ni Bakuna ay parang yelong bumalot sa mainit na tensyon sa loob ng silid. "Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dakila. Ang takot na naramdaman niya para sa kanyang anak ay mabilis na napalitan ng pamilyar na kumpiyansa ng isang bilyonaryo. Hinawakan niya ang balikat ni Sibol. Isang senyas na nagsasabing, "Ako na ang bahala dito." "Tapos ka na ba sa mga walang kwentang pagbabanta mo?" Malamig na tanong ni Dakila. "Sa isang tawag ko lang, kaya kong ipakaladkad ka palabas dito at siguraduhing hindi ka na makakakita ng liwanag. You are nothing." Ang inaasahan niyang takot ay hindi dumating. Sa halip,
Isang kakaibang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Bakuna. Isang ngiti ng isang taong hawak ang lahat ng baraha. Nothing? Pag-uulit niya, dahan-dahang umiiling. Alam mo, Dakila, iyan din ang eksaktong sinabi mo sa tatay ko noon bago mo siya sirain, bago mo kunin ang lahat sa amin, bago mo siya itulak sa kamatayan. Kumunot ang noo ni Dakila. Anong pinagsasasabi mo? Lumakad si Bakuna patungo sa isang aparador at may kinuha mula roon. Isang lumang, naka-frame na litrato. Inihagis niya ito sa paanan ni Dakila. Baka nakalimutan mo na ang mukha ng taong nilapastangan mo. Lazaro Alcazar. Naaalala mo na ba? Ang pangalang iyon, Lazaro Alcazar. Para kay Dakila, ang pangalan ay isang multo mula sa isang malayong nakaraan, ang kanyang pinakamahigpit na karibal sa negosyo. Isang laban na puno ng pait at maruruming taktika. Isang laban na sa huli ay pinanalunan niya na nagresulta sa pagbagsak ng buong imperyo ng mga Alcazar. Nabalitaan na lang niyang namatay ito sa atake sa puso, ilang buwan matapos malugi. Ang isipan ni Dakila ay naglakbay pabalik. Ang huling beses na nakita niya si Lazaro, ito ay isang sirang-sirang tao, namumutla at talunan. At ang babaeng nasa harapan niya ngayon, ang mga mata nito, biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang galit, ang pagkamuhi. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ay, ikaw. Nauutal na, sabi ni Dakila, habang isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Ako nga, sabi ni Bakuna. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng lason. Ako si Bakuna Alcazar Legazpi, ang nag-iisang anak ng taong winasak mo. At sa loob ng 18 taon, naghintay ako. Nagplano ako. Ang buong silid ay tila umikot. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang nag-iisang anak ay hindi isang estranghero. Isa itong ahas na matagal na niyang pinapasok sa kanyang hardin, naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Ang pag-aalaga ko sa anak mo? Humalakhak si Bakuna. Iyon ang obra maestra ko. Bawat pasa, bawat gutom, bawat luhang pumatak sa mga mata niya, lahat iyon ay kabayaran sa ginawa mo sa pamilya ko. Wala kang puso, nanginginig na, sabi ni Dakila. Hinigpitan ng pagkakahawak kay Sibol na ngayon ay nakakapit na sa kanyang likuran. Puso? Kinuha mo ang puso ko nung kinuha mo ang tatay ko. Sigaw ni Bakuna. Ang kalmadong maskara ay biglang nabakbak. Ipinapakita ang halimaw sa ilalim. At ngayon, oras na para kunin ko naman ang sayo. Mula sa ilalim ng isang mesa, kinuha niya ang isang makapal na folder at inilapag ito ng may kalabog. Akala mo simple lang ito? Na pwede mo akong kasuhan ng child abuse? Subukan mo. Binuksan niya ang folder. Bumungad kay Dakila ang mga dokumento. Mga pekeng medical reports na nagsasabing si Sibol ay may psychological issues dahil sa parental abandonment. Mga sinumpaang salaysay mula sa mga kapitbahay na binayaran para magsinungaling na nagsasabing hindi nila kailanman nakita si Dakila at ang bata ay palaging malungkot. Mga kopya ng bank transfers na pinalabas niyang hush money sa halip na suporta. Isang perpektong kwento na nagpipinta kay Dakila Romero bilang isang walang pakialam na ama na ipinagtabuyan ang kanyang anak sa isang troubled guardian para lang mapagtakpan ang isang iskandalo. Isang tawag ko lang sa pinakamalaking news network, sabi ni Bakuna. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at bukas, ang pangalan mong Dakila Romero ay magiging kasing sahol ng putik. Ang great legacy mo ay magiging isang kwento ng kahihiyan. Ang Dakila Holdings, babagsak ang stocks niyan sa isang iglap kapag nalaman ng mga investors mo na ang kanilang CEO ay isang child abuser. Naramdaman ni Dakila na parang nawawalan siya ng hangin. Kinuha niya ang kanyang telepono
at mabilis na tinawagan ang kanyang personal na abogado sa Maynila. Hindi niya pinansin ang oras. "Ramon, I need you to listen." Mabilis na sabi ni Dakila. Ikinuwento niya ang sitwasyon sa loob ng ilang segundo. Ang sagot ng abogado sa kabilang linya ay ang nagpabagsak sa natitirang pag-asa ni Dakila. "Diyos ko, Dakila, ang sitwasyong ito. It's a media firestorm waiting to happen. Kahit hindi totoo, the damage to your reputation and the company would be catastrophic. Irreversible. We have morality clauses with our biggest partners. Kung lumabas to, tapos tayo." Ang telepono ay halos madulas sa nanginginig niyang kamay. Tama si Bakuna. Ito ay isang perpektong bitag. Isang bitag na inihanda sa loob ng halos 2 dekada. Tumingin siya kay Sibol na nakikinig sa lahat. Ang mukha ay isang maskara ng takot at pagkalito. Naintindihan ni Dakila. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanya. Kung matatalo siya, hindi lang ang kumpanya niya ang mawawala. Ang pangalan at kinabukasan ng kanyang anak ay madudungisan magpakailanman. Siya ang magiging anak ng isang halimaw sa mata ng buong mundo. Nakatayo si Bakuna, nagmamasid, nagagalak sa pagkawasak na nakikita niya sa mukha ni Dakila. Alam niyang nanalo na siya. Ngayon, oras na para sa kanyang huling hirit. "So, heto ang pagpipilian mo, Dakila," sabi niya. Ang boses ay malamig at matamis na parang lason. Nilasap niya ang bawat salita. "May 200 ka. Pwede mong labanan ito at panoorin ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan mo." Di huminto siya. Hinahayaang mabitin sa hangin ang kanyang banta. "Ibigay mo sa akin ang kalahati ng yaman mo o panoorin mong gumuho ang mundo mo kasama ang bastardo mong yan." Ang katahimikan sa loob ng presidential suite ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw sa bahay sa Sansinag. Dinala ni Dakila si Sibol sa kanyang hotel, isang santuwaryo ng salamin at bakal na mataas pa sa mga ulap ng Maynila. Ito ang mundo ng kanyang ama, malinis, malamig, at napakalayo sa dumi at sakit ng kanyang nakaraan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, natulog si Sibol sa isang kama na mas malambot pa sa ulap. Kumain siya ng mga pagkaing sa telebisyon niya lang nakikita. Binigyan siya ng kanyang ama ng mga bagong damit, mga damit na walang butas o kupas. Sa bawat kilos, nararamdaman niya ang pilit na pagbawi ni Dakila sa mga taong nawala. At sa loob ng ilang oras, sa gitna ng karangyaan, naniwala si Sibol. Naniwala siyang baka nga. Posible pa. Posible pang maging isang pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay kasing nipis ng salamin. Kinaumagahan, nagsimula ang bagyo. Ang telepono ni Dakila ay walang tigil sa pagtunog. Ang telebisyon na nakabukas sa isang news channel ay nagsisimulang mag-ulat ng mga blind item tungkol sa isang Manhattan-based tycoon na biglang umuwi sa Pilipinas dahil sa isang family emergency. Hindi pa binabanggit ang kanilang mga pangalan, pero alam nilang dalawa na ito na ang simula. Ang mga pating ay nagsisimula nang umamoy ng dugo sa tubig. Si Sibol ay nakaupo sa isang sulok ng malawak na sala. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Pinapanood niya ang kanyang ama. Ang amang niyakap siya at umiyak kagabi ay unti-unting naglalaho. Sa bawat tawag sa telepono, napapalitan ito ng CEO, ng bilyonaryo, ng hari ng isang imperyo na nanganganib gumuho. Naglalakad ito pabalik-balik. Ang isang kamay ay nasa kanyang buhok. Ang isa ay may hawak na telepono. Ang boses nito ay hindi na malumanay, kundi matigas at puno ng utos. "Get our legal team on this. I want a gag order on every media outlet. I don't care how much it costs. Call the board. Tell them to stay calm. This is just a rumor." Para kay Sibol, siya ay isang multo sa loob ng silid. Ang krisis na umiikot sa kanya ay tila mas mahalaga kaysa sa kanya. Ang lahat ng atensyon ni Dakila
ay nakatuon sa pag-apula ng sunog na sinimulan ni Bakuna. Isang sunog na nagbabantang tumupok sa Dakila Holdings. Pumasok si Dakila sa study area niyang suite para sa isang mas pribadong tawag. Isinara ang pinto, ngunit hindi ng buo. Naiwan ang isang maliit na siwang. Itinulak ng kuryosidad at ng isang mas malalim na takot. Dahan-dahang lumapit si Sibol. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, mas desperado kaysa kanina. I understand the risks, Ramon. Just give me more time. Yes, I know what's at stake. Isang mahabang katahimikan. Listen to me. I have to protect the company at all costs. It's my life's work. It's our legacy. Ang mga salitang iyon, protect the company at all costs, ay tumama kay Sibol na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa sinturon ni Bakuna. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang munting pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib kagabi ay biglang nalanta at namatay. Ang lalaking nagsabing, "Hindi na kita iiwan," ay ang parehong lalaki na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang kumpanya. Kumpanya, legacy, pera. Sa isipan ni Sibol, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Bakuna. Pera lang ang habol sa'yo ng ama mo. Ang katotohanan ay masakit. Walang nagbago. Kagabi ay isang palabas lang, isang emosyonal na pagbugso dahil sa pagkakasala. Ngunit sa harap ng tunay na problema, sa pagitan niya at ng kumpanya, malinaw kung ano ang mas matimbang. Siya ay isang problema na kailangang ayusin. Ang kumpanya ay isang premyo na kailangang protektahan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang karangyaan ng silid ay biglang naging isang kulungan na gawa sa ginto. Ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain, ang mga bagong damit. Lahat ay kabayaran. Bayad para sa kahihiyang idudulot niya. Hindi niya kayang manatili. Hindi niya kayang maging isang pabigat sa lalaking ito. Kung ang pag-alis niya noon ay nagbigay daan para maitayo ni Dakila ang imperyo nito, marahil ang pag-alis niya ngayon ang tanging paraan para mailigtas ito. Pumasok siya sa kwarto. Sa ibabaw ng kama, nakalatag pa ang mga damit na binili para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang luma at kupas na backpack na dala niya mula sa probinsya. Walang laman iyon kundi ang iilang damit niyang luma. Iyon lang ang tunay na sa kanya. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa hotel stationery at isang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang siya'y nagsusulat. Ano bang dapat niyang sabihin? Paalam? Salamat? Walang salitang lumabas, kundi ang pinakamasakit na katotohanang natutunan niya sa buong buhay niya. Isang pangungusap na buod ng lahat. Pera lang naman pala ang mahalaga. Inilapag niya ang papel sa gitna ng malinis at puting kumot. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang anak ng isang bilyonaryo, kundi ang batang si Bo Di Makulangan. Ang batang sanay na mag-isa. Tahimik na parang isang anino. Lumabas siya ng kwarto. Dumaan sa sala kung saan abala pa rin ang kanyang ama sa pakikipag-usap at lumabas ng pinto ng hotel suite. Walang lumingon, walang nakapansin. Nang sa wakas ay matapos ni Dakila ang tawag, napabuntong hininga siya. Ang ulo niya ay kumikirot. Ngunit kailangan niyang makausap si Sibol. Kailangan niyang ipaliwanag. Pumasok siya sa kwarto, handa nang umupo at sabihin sa kanyang anak na lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang dalawa. Ngunit ang kwarto ay walang tao. Ang kama ay perpektong nakaayos, maliban sa isang piraso ng papel na nakatiklop sa gitna. Kinuha niya ito, binuksan, at binasa ang 7 salitang wawasak sa kanyang mundo. Pera lang naman pala ang mahalaga. Nabitiwan ni Dakila ang papel. Ang kanyang puso ay parang piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Sibol, tawag niya, umaasa. Anak, katahimikan ang tanging sagot.
Sa gitna ng kanyang pagpapanik, muling tumunog ang kanyang telepono. Ito ang kanyang pinuno ng seguridad. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. "We have a visual on your son. Papalabas siya ng hotel. Sumakay po siya ng bus." "Bus? Saan papunta?" Halos pasigaw na tanong ni Dakila. Nag-alangan ang security head bago sumagot. "Sir, ang ruta po ng bus. Papunta sa Pier South, sa pantalan ng Maynila." Ang mga salitang pera lang naman pala ang mahalaga ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Dakila. Sa isang iglap, lahat ng iba pang problema ay naglaho. Ang bumabagsak na stocks, ang nagbabantang media scandal, ang galit ng board of directors. Lahat ay naging walang kwentang ingay sa likod ng isang mas malakas na sigaw. Ang sigaw ng kanyang nawawalang anak. "Find him." Utos niya sa kanyang security head sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. "Use every resource we have, every man. I want eyes on every corner of that port. Now." Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit. Suot pa rin ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay lukot na. Sumugod siya palabas ng hotel. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga staff. Sumakay siya sa kanyang kotse, ngunit sa halip na hintayin ang kanyang driver, siya mismo ang umupo sa manibela at pinaharurot ito palabas ng basement parking. Habang binabaybay niya ang magulong trapiko ng Maynila, ang isipan niya ay isang bagyo. Ang bawat busina, ang bawat preno, ay parang isang panunuya sa kanyang kawalan ng magawa. Paano niya nagawang hayaan itong mangyari? Muli? Kagabi lang, ipinangako niyang hindi na niya iiwan ang kanyang anak. At ngayon, wala pang 24 na oras na wala na naman ito. Dahil sa kanya, dahil sa kaputahan niya, "I have to protect the company at all costs." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sarili niyang mga salita. Isang pangungusap na sinabi niya para sa kapakanan ng kanilang kinabukasan, ngunit narinig ng kanyang anak bilang isang pagtataksil. Isang patunay na sa huli, numero at pera pa rin ang mas mahalaga. Ang lason na isinaksak ni Bakuna sa isipan ni Sibol ay binigyan niya mismo ng bisa. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Ito ay mula sa chairman ng board ng Dakila Holdings. "Dakila, what the hell is going on?" Bungad nito. "Our Tokyo partners are threatening to pull out. You need to handle this. We have a crisis meeting in an hour." Sa ibang pagkakataon, ang tawag na ito ay magiging sentro ng kanyang mundo, ngunit hindi ngayon. "Listen to me, Antonio," sagot ni Dakila. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. "My son is missing." "What? Your son? This is not the time for family drama, Dakila. The company—" "Fuck the company!" Sigaw ni Dakila. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na matagal nang dapat niyang isinigaw. "My son is my only legacy. Not the buildings, not the stocks, not the goddamn money. My son! The company can burn for all I care." Ibinaba niya ang tawag. Sa sandaling iyon, ang CEO ay namatay. Ang natira ay si Dakila Romero, isang ama. Walang iba. Pagdating niya sa Pier South, ang tanawin ay isang organisadong kaguluhan. Ang amoy ng maalat na dagat, ng diesel mula sa mga barko, at ng pinaghalong pawis ng sangkatauhan ay sumalubong sa kanya. Ang mga security personnel niya na nakasuot ng itim ay kumikilos na nagtatanong, nagpapakita ng litrato ni Sibol. Ngunit ang pantalan ay malawak. Isang dagat ng mga mukha. Isang perpektong lugar para magtago, para mawala. Bumaba si Dakila sa kanyang kotse. Hindi siya nanatili sa loob, naghihintay ng update. Siya mismo ang naglakad. Pumasok siya sa mga masisikip na eskinita, sa mga lugar na hindi pa niya napuntahan sa buong buhay niya. Ipinakita niya ang litrato ni Sibol sa kanyang telepono sa mga kargador, sa mga tindera ng sigarilyo,
sa mga batang kalye. Nakita niyo ba ang batang ito? Ang anak ko? Karamihan ay umiiling. Ang iba ay tinitingnan lang siya. Isang taong halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Isang maya na naligaw sa pugad ng mga uwak. Habang naglalakad siya, isang alaala ang bumalik sa kanya. Si Sibol, sanggol pa lamang, hawak ang kanyang hintuturo. Ang mga mata nito ay puno ng tiwala. At sa mga matang yon, nangako siya sa sarili niya. Hindi kita pababayaan. Liar. Isang tinig sa kanyang isipan ang sumampal sa kanya. Sinungaling ka. 1 oras, 2 oras. Ang pag-asa ni Dakila ay unti-unting nauubos, napapalitan ng isang malamig na takot. Paano kung sumakay na ito ng barko? Paano kung napahamak na ito sa delikadong lugar na ito? Nakarating siya sa dulo ng isang pier. Umupo siya sa isang maruming semento. Hindi na alintana ang kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maruming tubig ng dagat. Dito niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging talunan. Hindi sa boardroom, kundi sa buhay. Sir, isang boses ang tumawag sa kanya. Isa sa kanyang mga tauhan. May nakakita daw po sa kanya. Isang matandang mangingisda. Kanina pa raw po nakaupo sa dulo ng Pier 14. Nag-iisa. Parang isang dekuryenteng boltahe ang dumaloy sa buong katawan ni Dakila. Mabilis siyang tumayo. Pier 14, ang pinakadulo, ang pinakatahimik na bahagi ng buong pantalan. Tumakbo siya. Hindi niya ininda ang pagod o ang init. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng kanyang anak na nag-iisa sa dulo ng mundo. At naroon nga ito. Sa dulo ng isang mahaba at halos abandonadong pier, nakaupo si Sibol. Ang kanyang mga paa ay nakabitin sa gilid. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa malawak na karagatan kung saan ang mga malalaking barko ay parang mga laruan. Ang maliit niyang katawan ay tila lalamunin ng kalawakan ng dagat at ng papalubog na araw. Dahan-dahang naglakad si Dakila. Bawat hakbang niya sa lumang kahoy ng pier ay umietso sa katahimikan. Natatakot siyang baka kapag narinig siya nito ay bigla itong tumalon. Natatakot siyang baka maglaho ito. Nang nasa ilang hakbang na lang siya ang layo, huminto siya. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Sibol. Umiiyak ito. Walang utos, walang pilit, walang sigaw. Dahan-dahan umupo si Dakila sa tabi ni Sibol. Hindi masyadong malapit, nagbibigay ng espasyo. Pareho silang nakatingin sa dagat. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghampas ng alon sa mga poste ng pier at ang sigaw ng mga dumaraang ibon. Sa wakas, si Dakila ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses, sa unang pagkakataon, ay walang bahid ng kapangyarihan o awtoridad. Ito ay boses lamang ng isang taong wasak. I'm sorry, sabi niya. Ang mga salita ay halos mabulunan sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang anak na hindi pa rin lumilingon. Walang excuse, walang dahilan. Ang narinig mo, mali ang pagkakaintindi mo, pero kasalanan ko pa rin. Huminga siya ng malalim. Inilalabas ang lahat ng kasinungalingan at pagmamataas na matagal niyang itinago. Kasalanan ko. Nagkamali ako. Ang mga salitang nagkamali ako ay nanatiling nakabitin sa maalat na hangin, mas mabigat kaysa sa anchor ng mga barkong nakadaong. Para kay Sibol, ang mga salitang iyon ay mas nakakagulat kaysa sa anumang sigaw o utos. Sa buong buhay niya, ang mga matatanda sa paligid niya ay laging tama. Si Bakuna ay laging tama. At sa maikling panahon, ang kanyang ama ay tila isang perpektong nilalang na hindi maaaring magkamali. Dahan-dahan, lumingon si Sibol. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang ama hindi bilang isang bilyonaryo o isang estranghero.
kundi bilang isang tao. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ang mga guhit ng pagsisisi sa mukha nito, ang lukot sa mamahaling damit na tila hindi na nito alintana. Bakit? Tanong ni Sibol. Ang boses ay mahina at paos dahil sa pag-iyak. Bakit niyo po ako iniwan? Ito ang tanong na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ang tanong na bumuo sa kanyang pagkatao. Napayuko si Dakila, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang anak na puno ng sakit. Ito na ang sandali ng katotohanan. Wala nang puwang para sa mga excuse. Dahil duwag ako, sagot ni Dakila, ang pag-amin ay mapait sa kanyang dila. Noong mga panahong iyon, kasi simula ko pa lang sa negosyo. At si Lazaro Alcazar, ang ama ni Bakuna, ginawa niya ang lahat para sirain ako. He was ruthless. Inaatake niya hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang pamilya ko, ang nanay mo, at ikaw. Huminga siya ng malalim, inaalala ang isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Binigyan niya ako ng pagpipilian. Itigil ko ang pakikipagkumpetensya sa kanya at manatili sa Pilipinas bilang isang talunan o iwanan ko kayo at palaguin ang negosyo sa ibang bansa kung saan hindi niya ako kayang abutin. Pinili ko ang pangalawa. Akala ko iyon ang tamang desisyon. Patuloy niya. Ang boses ay nanginginig. Akala ko, kapag nagpadala ako ng sapat na pera, mabibigyan kita ng magandang buhay, na mabibili ko ang lahat ng kailangan mo. Pero hindi ko naisip na ang pinakakailangan mo pala ay wala sa akin. Isang ama. I chose my ambition over my son, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang yabang ko, ang takot ko na mabigo. Iyon ang dahilan kung bakit kita iniwan. Patawarin mo ako, anak. I was a coward. Nakinig si Sibol sa bawat salita. Ang kwento ay hindi nagbura sa sakit ng 18 taon ng pag-iisa, ngunit nagbigay ito ng isang bagay na mas mahalaga. Pag-unawa. Ang kanyang ama ay hindi isang halimaw na walang pakialam. Isa lamang siyang taong nagkamali. Isang napakalaking pagkakamali. Ang sinabi ko kanina sa telepono, sabi ni Dakila, tungkol sa pagprotekta sa kumpanya. Totoo iyon. Pero hindi dahil mas mahalaga ang kumpanya kaysa sayo. Gusto kong protektahan iyon dahil iyon na lang ang maipapamana ko sayo. Ang legacy na yon para sayo. Pero mali ako ng mga salita. Mali ako ng paraan dahil ang totoong legacy ko ay ikaw. Tumingin si Dakila sa dagat. Kung kailangan kong bitiwan ang lahat ng yaman ko para lang manatili ka sa tabi ko, gagawin ko. Ngayon din, sabihin mo lang. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng distansya, kundi ng pag-iisip. Pinoproseso ni Sibol ang lahat. Ang kasinungalingan ni Bakuna, ang katotohanan mula sa kanyang ama, ang sakit ng nakaraan, ang takot sa hinaharap. Ayoko pong mawala ang lahat sa inyo. Mahinang sabi ni Sibol, sa wakas ay nagsalita. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag, isang liwanag ng determinasyon. At ayoko na pong matakot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dakila. Ako rin, anak. Ako rin. Kung lalabanan natin siya, sabi ni Sibol, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Doon, sa dulo ng pier, sa gitna ng papalubog na araw, isang alyansa ang nabuo. Hindi na sila ang bilyonaryo at ang kanyang kawawang anak. Sila na ay mag-ama. 2 puso, iisang laban. May naaalala po ako, sabi ni Sibol. Pilit na inaalala ang mga nakaraang taon. Si Tita Bakuna, kapag galit na galit siya, may isang pangalan siyang palaging nababanggit. Isang pangalan na isinusumpa niya. Kasalanan to lahat ni Dante. Palagi niyang sinasabi. Kumunot ang noo ni Dakila. Dante? Sino si Dante? Hindi ko po alam,
sagot ni Sibol. Pero palagi niyang sinasabi na si Dante ang kasama niya sa lahat ng plano niya noon. Pero iniwan daw siya. Baka po may alam siya. Ang maliit na impormasyong yon ay parang isang sinag ng araw sa madilim na silid. Isang posibleng susi, isang posibleng kahinaan sa perpektong plano ni Bakuna. Tumayo si Dakila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, may pag-asa sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Sibol. "Tara na, uuwi na tayo," sabi niya. Nag-alinlangan si Sibol. Ang salitang uwi ay may mabigat na kahulugan para sa kanya. Tila nabasa ni Dakila ang nasa isip niya. "Sa hotel muna. Pero pagkatapos nito, hahanap tayo ng totoong tahanan para sa ating dalawa." Tumingin si Sibol sa inilahad na kamay ng kanyang ama. Pagkatapos ay sa mukha nito, nakikita niya ang sinseridad, nakita niya ang pangako. At sa unang pagkakataon, hindi siya nag-alinlangan. Inabot niya ang kamay nito. Ang magaspang at payat na kamay ng anak ay sinalubong ng malakas at mainit na kamay ng ama. Magkahawak kamay. Sabay silang naglakad palayo sa dulo ng pier, palayo sa kalungkutan at pabalik sa laban na naghihintay sa kanila. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may isang kondisyon si Sibol. Isang hiling na mas mahalaga pa sa anumang yaman. "Papa," sabi niya, ang pagtawag niya ay natural na ngayon. "Ano yon, anak? Huwag mo na akong iiwan ulit." Tumigil si Dakila sa paglalakad. Tumingin siya sa mga mata ni Sibol at sinabing, "Pangako, kahit anong mangyari." Ang pangalang Dante ay naging sentro ng kanilang mundo. Pagbalik sa hotel, ang presidential suite ay hindi na isang lugar ng karangyaan, kundi isang war room. Ang legal team ni Dakila ay naroon sa pamamagitan ng video conference habang ang kanyang pinakamagagaling na private investigators ay kumikilos na sa buong Luzon. Ang kanilang misyon, hanapin ang multo na nagngangalang Dante. Para kay Dakila, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang patak ng lason. Ang ultimatum ni Bakuna ay nakabitin sa kanilang mga ulo na parang isang espada. Anumang oras, maaari nitong isakatuparan ang kanyang banta at wasakin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa tabi niya, nakaupo si Sibol, tahimik na nagmamasid. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. "Sir, may nakuha na kami," sabi ng lead investigator sa speakerphone. Dante Serrano, isang dating accountant sa kumpanya ni Lazaro Alcazar. Biglang nawala matapos bumagsak ang kumpanya. Namuhay ng simple sa isang maliit na probinsya sa bandang Quezon. "Nasaan siya ngayon?" Mabilis na tanong ni Dakila. "Iyon po ang problema, sir. According to our sources, umalis siya sa tinitirhan niya kahapon. Mukhang nalaman niyang hinahanap siya. O may nagbabala sa kanya." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Dakila. Alam niyang hindi lang sila ang kumikilos. Si Bakuna, natuso at laging isang hakbang sa unahan, ay siguradong sinisikap na ring patahimikin ang nag-iisang taong maaaring sumira sa kanya. Nagsimula na ang karera. "Mayroon kaming lead," patuloy ng investigador. "May nagsabing papunta siya sa isang kamag-anak sa Batangas, isang maliit na fishing village. Nagpadala na kami ng team doon." "Hindi," mabilis na sabi ni Dakila. "Kami ang pupunta. Ako. Send me the address. Now." Tumingin siya kay Sibol. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. "Anak, magpaiwan ka na lang dito. Delikado. Sasama po ako." Putol ni Sibol, ang boses ay matatag. "Kilala ko po si Tita Bakuna. Baka may magawa ako." Nag-alinlangan si Dakila, ngunit nang makita niya ang itsura ng kanyang anak, alam niyang wala ng atrasan. Ito rin ay laban ni Sibol. Tumango siya. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang tensyonadong katahimikan.
Habang papalayo sila sa syudad at papalapit sa probinsya, ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at ng asul na tanawin ng dagat. Natagpuan nila ang address sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang bahay ay isang simpleng kubo na gawa sa kawayan. Naabutan nila ang mga tauhan ni Dakila na kausap ang isang lalaking nasa mid-40s, payat at may balbas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Siya si Dante. "Ayoko pong madamay dito," nanginginig na sabi ni Dante. "Wala na akong kinalaman dyan." "Mr. Serrano," sabi ni Dakila, lumalapit. "Ang anak ko. Ang buhay ng anak ko ang nakataya. Si Bakuna. Kailangan naming mapatunayan ang mga kasinungalingan niya." Umiling si Dante. "Hindi niyo kilala si Bakuna. Demonyo yon. Kayang-kaya niya akong ipapatay." Habang nag-uusap sila, nakita ni Sibol ang isang maliit na batang babae na sumisilip mula sa likod ng kubo. Marahil ay anak ni Dante. Ang mga mata nito ay kasing laki ng sa kanya noon, mga matang puno ng takot. At sa sandaling iyon, alam na ni Sibol ang kanyang gagawin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dante, lampas sa kanyang ama at sa mga security guards. Ang lahat ay napatingin sa kanya. "Ginoo," sabi ni Sibol. Ang boses ay mahinahon. "Ako po si Sibol." Napatingin si Dante sa bata. Nakita niya ang mga pasa na bahagya pa ring sumisilip sa braso nito. Nakita niya ang kalungkutan sa mga mata nito na hindi kayang itago ng anumang bagong damit. "Alam ko po ang pakiramdam ng takot," patuloy ni Sibol. "Sa loob po ng maraming taon, takot ang almusal, tanghalian at hapunan ko. Natatakot po akong magsalita. Natatakot po akong gumalaw. Natatakot po akong huminga. Dahil alam kong isang maling galaw lang may parusa." Tumingin si Sibol sa anak ni Dante na nakasilip pa rin. "Pero may isang bagay po akong natutunan kahapon. Mas masakit po palang mabuhay sa kasinungalingan at takot kaysa sa anumang sakit na kaya nilang ibigay. Ayokong maranasan ng anak niyo ang naranasan ko. Ayokong lumaki siyang takot dahil takot din ang tatay niya." Ang mga salita ni Sibol, simpleng ngunit puno ng bigat ng kanyang karanasan, ay tumagos sa puso ni Dante. Tumingin siya sa sarili niyang anak, pagkatapos ay kay Sibol at sa wakas kay Dakila. Ang pader ng takot na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumuho. Napabuntong hininga siya, isang buntong hininga ng pagsuko. "Itinago ko ang lahat," bulong niya. Ang mga orihinal na dokumento, ang mga ebidensya kung paano niya pineke ang lahat para palabasin na si Mr. Romero ang may kasalanan sa pagkamatay ni Don Lazaro. Ang mga recording ng pag-uusap namin kung saan inamin niya ang plano niyang paghiganti gamit ang bata. "Nasaan ang mga ito?" tanong ni Dakila. Ang puso ay kumakabog. "Itinago ko sa isang safety deposit box, pero kailangan nating magmadali," sabi ni Dante. Ang mukha ay biglang namutla. "Tumawag siya sa akin kanina. Papunta na rin daw ang mga tao niya dito." Parang isang bombang sumabog ang kanyang mga salita. Sa di kalayuan, may narinig silang ugong ng dalawang paparating na motorsiklo. "Kailangan na nating umalis," sigaw ng security head ni Dakila. Mabilis na isinakay ni Dakila si Sibol at Dante sa kanyang armored na sasakyan. Ang kanyang mga tauhan ay humarang sa daan. Pag-andar pa lang nila, dumating na ang dalawang motorsiklo. Sakay ang mga lalaking nakatakip ang mukha. Nagsimula na ang habulan sa makipot na daan ng probinsya. "Sa bangko sa bayan!" sigaw ni Dante. Ang biyahe ay isang malabo at nakakatakot na karanasan. Ngunit sa gitna ng lahat, hawak ni Dakila ang kamay ni Sibol. Hawak niya ito ng mahigpit. Isang pangakong walang salita na hindi na niya ito bibitawan. Nakarating sila sa bangko ilang minuto lang bago ito magsara. Mabilis na nakuha ni Dante ang isang itim na briefcase mula sa kanyang safety deposit box. Ang huling alas. Ang katotohanan.
Paglabas nila, ang mga motorsiklo ay naghihintay na, ngunit huli na sila. Ang convoy ni Dakila ay nakapalibot na sa kanila. Wala na silang magawa. Hawak ang briefcase, tumingin si Dakila kay Sibol, pagkatapos ay kay Dante. "Salamat," sabi niya. Ngayon, hawak na nila ang sandata. Ngunit imbes na dumiretso sa korte o sa pulis, isang ideya ang nabuo sa isip ni Dakila. Isang mas personal, mas mapanakit na paraan para tapusin ang laban na ito. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Mag-set ka ng meeting. Sabihin mo kay Miss Legaspi sa opisina ko ngayong gabi. Sabihin mong, handa na akong makipag-areglo." Si Bakuna, na kampanteng papasok sa lungga ng leon, ay hindi alam na ang tupa na matagal na niyang inalipusta ay isa ng ngayong ganap na lobo. Ang opisina ni Dakila Romero sa pinakatuktok ng Dakila Holdings Tower ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Gawa sa salamin, bakal at mamahaling kahoy, tanaw mula rito ang buong syudad. Dito isinasara ang mga dial na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At ngayong gabi, dito magaganap ang huling pagtutuos. Pumasok si Bakuna Legaspi sa opisina na may ngiti ng isang mananalo. Ang kanyang suot ay isang mamahaling itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Mukha siyang isang reyna na handa nang kunin ang kanyang korona. Sa kanyang isipan, tapos na ang laban. Ang pagtawag ni Dakila para sa isang areglo ay isang bandila ng pagsuko. "Dakila," bati niya. Ang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. "I'm glad you came to your senses." Nakaupo si Dakila sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa tabi niya, sa isang upuan, ay nakaupo si Sibol. Hindi na ito ang batang duwag at nanginginig. Ang kanyang mga mata ay diretso kung tumingin, matatag, at walang bahid ng takot. Ang presensya ni Sibol ang unang bagay na nakapagpabagabag kay Bakuna. "Anong ginagawa ng batang yan dito?" tanong niya. Nawawala ang tamis sa kanyang boses. "He's here to witness this," sagot ni Dakila. "Lahat ng desisyon ko mula ngayon, malalaman niya. Kasama siya." Inirapan lang siya ni Bakuna at umupo sa silyang nasa harap ng mesa. "So let's get down to business. Handa na ba ang mga papeles para sa transfer ng kalahati ng assets mo?" Imbes na sumagot, kinuha ni Dakila ang isang itim na briefcase, ang briefcase mula kay Dante, at inilapag ito sa mesa. Binuksan niya ito. "I think you're mistaken," sabi ni Dakila. "Hindi ito areglo. Ito ay pagbabayad sala. Ang pagbabayad sala mo." Ibinuhos niya ang laman ng briefcase sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang mga orihinal na dokumento, mga bank statements, mga litrato, at isang maliit na digital recorder. Ang kumpiyansa sa mukha ni Bakuna ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay nang hindi maitagong pag-aalala. Nakita niya ang mga papeles, nakilala niya ang mga ito, ang mga ebidensyang matagal na niyang inakalang nawala na. Pinindot ni Dakila ang play sa recorder. Ang boses ni Bakuna, mas bata pa, ay umalingaw-ngaw sa mamahaling opisina. Puno ng galit at paghihiganti. "Plano ko ang lahat, Dante. Gagamitin ko ang bastardo ng Romero na yon para sirain siya, tulad ng ginawa niya sa papa ko. Magbabayad siya. Magbabayad silang lahat." Ang katahimikan pagkatapos ng recording ay nakakabingi. Ang kulay sa mukha ni Bakuna ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. "Sa saan? Paanong?" nauutal niyang sabi. "Tapos na ang laro. Bakuna," sabi ni Dakila. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng paninira mo, lahat ay nakatala dito. Isang tawag ko lang sa NBI, sa media, at sa lahat ng kilala kong tao sa mundong ito. At ang pangalan mong Bakuna Legaspi ay magiging sinonimo ng isang halimaw."
Tumayo si Bakuna. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. Hindi, hindi mo magagawa iyan. Ang kumpanya mo, ang reputasyon mo. Wala na akong pakialam sa mga yan, sagot ni Dakila. Tumingin siya kay Sibol. May mas mahalaga na ako ngayon. Sa sandaling iyon, ang laban ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa dalawang tao. Ang babaeng winasak ng nakaraan at ang batang pilit niyang winawasak para sa kanyang paghihiganti. Tumayo si Sibol. Sa pagtataka ng lahat, lumakad siya palapit kay Bakuna. Hindi siya galit. Hindi siya nanunumbat. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Bakuna. Awa. Tita Bakuna, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Napatingin sa kanya si Bakuna. Ang muka ay puno ng pagkamuhi. Huwag mo akong matawag-tawag na tita. Hindi natin nagsisibol. Alam ko pong galit kayo. Alam ko pong nasaktan kayo dahil sa nangyari sa lolo ko. At naiintindihan ko po. Wala kang naiintindihan. Naiintindihan ko po. Pag-uulit ni Sibol. Dahil sa loob ng 18 taon, yun din po ang naramdaman ko. Galit at sakit. At iyon po ang ginawa niyo sa akin. Ipinasa niyo po sa akin ang lason na nasa puso niyo. Huminga siya ng malalim. Kinukuha ang lahat ng lakas na mayroon siya. Pero ayoko na po. Ayoko nang maging katulad niyo. Ayoko nang mabuhay sa galit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bakuna. Pinapatawad ko po kayo. Ang mga salitang yon ay mas malakas pa sa anumang sampal. Para kay Bakuna, iyon ang pinakamasakit na insulto. Ang batang inalipusta niya ay nag-aalok sa kanya ng pagpapatawad. Hindi ko kailangan ng patawad mo, sigaw niya. Hindi po ito para sa inyo, malumanay na sagot ni Sibol. Para po ito sa akin, dahil karapatan ko pong maging malaya, karapatan ko pong maging masaya. Isang bagay na hindi nyo na kailanman mararanasan hanggat hawak kayo ng galit nyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang abogado ni Dakila. Ang laban sa mga mata ni Bakuna ay nawala, napalitan ng purong pagkatalo. Tumingin siya kay Dakila, pagkatapos ay kay Sibol. Ang kanyang paghihiganti na binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Sibol, puno ng hindi makapaniwalang pagkamuhi. Dinala siya palabas ng opisina at habang isinasara ang pinto, ang katahimikan ay bumalik. Tapos na. Tumingin si Dakila sa kanyang anak. Nakita niya hindi na ang isang biktima, kundi isang mandirigmang nagwagi sa kanyang pinakamalaking laban, ang laban sa loob ng kanyang puso. Lumapit siya at inakbayan si Sibol. I'm so proud of you, anak. Sa unang pagkakataon, isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Sibol. Magkasama po nating ginawa to, Papa. Habang nakatingin sila sa mga ilaw ng syudad, isang pamilyar na dokumento ang nakita ni Sibol sa mesa. Isang birth certificate. Ang pangalan, Sibol Di Makulangan. Kinuha ni Dakila ang isang panulat at may isinulat dito. Ipinakita niya ito sa kanyang anak. Sa tabi ng apelyidong Di Makulangan, nakasulat na ngayon ang pangalan ng kanyang ama. It's time for you to have your real name back, sabi ni Dakila. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Sibol Romero. 1 taon. Sa kalendaryo, ito ay 365 araw lamang. Ngunit para sa mag-amang Romero, ang 1 taon na lumipas ay parang isang buong buhay. Si Bakuna Legaspi ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa mga kasong serious illegal detention, child abuse, at fraud. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang kwento
ng paghihiganting umabot sa kasukdulan at pagkawasak. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Para naman kay Dakila Romero, ang isang taon ay isang aral sa pagpapakumbaba. Tinupad niya ang kanyang pangako. Ibinenta niya ang kanyang penthouse sa Manhattan at tuluyan ng nanirahan sa Pilipinas. Ang kanyang focus ay hindi na lamang sa pagpapalago ng kanyang kumpanya, kundi sa pagbawi sa mga nawalang taon. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga. Mas madalas na siyang ngumingiti. Natutunan niyang ang tunay na halaga ng isang ama ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang bank account, kundi sa oras na inilalaan niya sa kanyang anak. At si Sybil Romero, siya ang tunay na nagbago. Ang dating payat at takot na bata ay isa ng binatilyong may kumpiyansa sa sarili. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang suporta ng kanyang ama, dahan-dahan niyang hinarap ang mga multo ng kanyang nakaraan. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa high school sa pamamagitan ng isang accelerated program na nagpakita ng talinong matagal na niyang itinago. Marami ang umasa na siya ang magiging tagapagmana ng Dakila Holdings. Ngunit si Sybil ay may ibang plano. Isang planong isinilang mula sa kanyang sariling sakit at paghihirap. Sa isang maaraw na hapon, sa isang malawak na lupain sa labas ng syudad, daan-daang tao ang nagtipon, mga opisyal ng gobyerno, mga kaibigan, at higit sa lahat, isang grupo ng mga kabataang may mga matang puno ng pag-asa. Nakatayo si Sybil sa isang maliit na entablado sa harap ng isang bagong tayong gusali. Sa likod niya, isang malaking arko ang may nakasulat na mga salita. Bahay Sybil, tahanan ng pag-asa at bagong simula. Hawak niya ang mikropono. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit hindi sa takot, kundi sa tuwa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Marami po ang nagtatanong sa akin kung bakit. Sa halip na pumasok sa mundo ng negosyo, pinili kong itayo ang lugar na ito. Ang sagot po ay simple lang. Tumingin siya sa mga kabataang nasa harapan niya. Mga kabataang galing sa lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, mga batang nawalan ng pag-asa. Dahil minsan sa buhay ko, ako rin po sila. Patuloy niya. Minsan sa buhay ko, naniwala akong wala akong halaga. Naniwala akong ang mga pasa at sugat ang magiging marka ng aking pagkatao habang buhay. Naniwala akong ang kadiliman ang aking magiging tahanan. Huminga siya ng malalim. Ngunit natutunan ko po na ang mga sugat ay naghihilom at ang mga pilat na naiiwan ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi simbolo ng lakas. Isang paalala na may pinagdaanan kang mahirap pero nalampasan mo ito. Ang bahay Sybil po ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa bawat bata na nakakaramdam ng pag-iisa na hindi sila nag-iisa. Isang pangako na ang bawat isa sa kanila ay may karapatang mangarap. At isang pangako na, tulad ng pangalan ng tahanang ito, gaano man kadilim ang lupa, laging may bagong pag-asa na si Sybil. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit isang palakpak ang pinakamahalaga sa lahat. Sa likuran ng mga tao, nakatayo si Dakila. Pumapalakpak hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama na hindi masukat ang pagmamalaki sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, mga luha ng purong kaligayahan. Bumaba si Sybil sa entablado at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ama. "You are a better man than I ever was," bulong ni Dakila sa kanyang anak. Ngumiti si Sybil, isang ngiting tunay, malaya at puno ng pagmamahal. Isang ngiting sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. "We did this together, Papa," sagot niya. Magkatabi silang tumayo. Pinapanood ang mga batang ngayon ay masayang naglalaro sa hardin ng kanilang bagong tahanan. Pinapanood nila
Ang mga bagong binhi ng pag-asa na nagsisimula ng tumubo. Ang nakaraan ay hindi nabura. Ang mga pilat ay mananatili. Ngunit hindi na ito isang simbolo ng sakit, kundi isang mapa na nagturo sa kanila kung paano mahalin, paano magpatawad, at kung paano muling magsimula. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa paghihiganti o sa yaman, kundi sa isang simpleng katotohanan na ang pinakadakilang tagumpay ay ang kakayahang gawing hardin, ang isang lupang minsay tigang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na puno ng sakit, paghihiganti, ngunit sa huli ay pinagharian ng pagpapatawad at pag-ibig. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Dakila at Sibol ay isang paalala na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paglimot sa nakaraan, kundi sa matapang na pagharap dito at paggamit sa mga aral nito upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ito rin ay isang testamento na ang pag-ibig ng isang magulang at anak, kapag tunay at tapat, ay kayang lampasan ang anumang distansya, pagkakamali, at pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Dakila at Sibol, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ipaalam nyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.